ipagpapatuloy ko lang ito hanggang sa ito ay kuminis na. Pag napakinis nyo na yung masa, ang gagawin ko para hindi ito basta-basta madry ay papahiran ko pa siya ng additional na butter o kaya ng margarine. Tapos natin siyang mapahiran, i-rest ko lang to siguro ng nasa 5 to 10 minutes para lang mas madali siyang imolde o i-cut kasi na-relax na yung dough. Kapag na-i-rest na natin siya ay magsisimula na tayong mag-cut. Tapos, hindi ko na kailangan magbaston kasi ito naman ay straight dough method, kaya hindi na natin babastonin kasi ang purpose ng pagbabaston ay para makasiguradong walang malalaking air pockets na mapupunta sa loob ng tinapay para hindi magiging hollow yung loob kapag ka naluto. Pero ito naman ay straight dough method na kaya hindi na natin kailangan magbaston. Unless ay napapansin nyo na umalsa na yung inyong dough. Kapag ka ganun, medyo umalsa na yung inyong dough, makikita nyo na malambot na siya, nagkakaroon na siya ng mga hangin sa loob, doon kakailangan ninyo ng magbaston. Ang gagawin ko para hindi na tayo magrorolyo o magpapaikot ng dough sa ating kamay para maging makinis, ay gaganituhin ko lang to, tapos diretso na tayong magkakat. Magkakat ako dito ng nasa 20 grams each, 20 to 25 grams. Tapos, ipapaalsahin ko to dito sa tray na may pahid ng shortening para siguradong hindi siya dumidikit kapag ka umalsa na siya. Ipapaalsahin natin itong mga ito ng nasa 1 o hanggang 1.5 oras o hanggang lumaki siya ng mga nasa 70%. Kapag ka nakita nyo ito ay lumaki na ng mga nasa ganyan, ay pwede na tayong magprito. Pero ito ay ipapaalsahin nyo sa lugar na hindi nahanginan kasi maaaring madry yung ating dough. Mas maganda kung aalugin ko na lang to dun sa 2 canister. Nang sa ganong paraan, mas mabilis at saka mas madali tayong matatapos. Nakabuo tayo dito ng 30 pieces na maliliit na donut. Pwede nyo to ibenta ng 6 pesos o 7 pesos ang isa.
Tapos, ang gagawin ko ay di-divide ko to sa tigsa 10. Tapos, yung ating glaze at saka yung ating powdered mix ay di-divide ko sa 3. Tapos, tsaka ko siya ipaprocess dito, iaalog, hanggang sa matapos na tayo. Napakadali lang, hindi tayo mapapagod at mas mabilis na oras yung ating pagtatrabaho. Lalong-lalo na kapag maramihan na talaga yung ginagawa natin. So, ilalagay ko rin sa description box yung mga recipe na ginamit natin at saka kung magkano yung nagastos natin para sa recipe na ito. Hindi man siya ganun kaganda, pero napakasarap nito kapag tinikman mo. Pwede mo rin tong lagyan ng filling, ng chocolate filling sa loob kung yun yung mesbet nyo. Sana nagustuhan nyo itong ating video at saka yung ating recipe. Ito po muli yung inyong lutong tinapay. Magkita-kita tayong muli sa susunod ko pa mga video. Mag-like and subscribe na sa ating channel para lagi kang ma-update sa mga darating ko pang mga recipe na talagang pwede mo mapagkakitaan. Ito po muli ang lutong tinapay. Bye-bye!